Christ, and now I must admit that Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig ay pinamagatang Knowing You'll Be There by Guy Penrod sa kanya pong album na The Best of Guy Penrod. So wala pong pagtatagal ay buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng unang Pedro, no? 1 Peter chapter 1 verses 17 hanggang 25 po. Ito po ang pagkasabi po sa ating salin. 1 Peter chapter 1 verse 17 hanggang 25. Walang itinangi ang Diyos. Pinahalaghan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinawag ninyo siyang Ama, iginalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, pares ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos na gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanali kayo sa Panginoon o sa Diyos, na sa Kanya'y muling bumuhay at nagpangaral anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo, dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, anupat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay, sa buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak, nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin ang the enduring word, no? Ang salita ng Panginoon ay nananatili. At Dublin Castle in Ireland, ito po yung doon po natin makikita yung Chester Beatty Library na kung saan ipinangalan sa isang industrialist na mapagbigay talaga. At ang library na ito ay napakaraming mga bagay na nilagay doon, no? Isa na doon yung isa na doon sa mga exhibit nila yung ancient manuscript ng New Testament, which was dating back 3rd century AD. At ang mga scrolls na ito ay napakaluma na talaga. And it was discovered in Dead Sea in the mid-20th century. Ito lang po yung nagpapatunay that the Word of God endureth forever. Atin pong nabasa, no, na tulad ng mga pangyayaring ito, na sinabi ni Jesus Christ, malalantaman ang lahat ng mga bagay, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili. Ano po ba ang ibig iparating nito sa atin? Maaaring may mga panahon man na ma-fail ang tao. At may mga panahon ang mga tao ay magtatayo ng mga bagong doktrina at mga bagong katuruan na hindi na naayon sa salita ng Panginoon. Ngunit ang salita po ng Panginoon ay mananatiling tapat at mananatili po na magpapatibay sa kanyang iglesia at patuloy na magiging gabay sa kanyang mga anak. Church of the Living God, let's love this Word of God. There are times that we miss to read the Word of God, right? There are times that we miss to give focus and give attention to the Word of God. Mas mabuti pa nga ang Facebook ay nababasa madalas. Subalit ang salita ng Panginoon minsan ay hindi na napapansin. Mas madaling basahin ang text kaysa pagbasa ng Biblia. We feel guilty by doing this. Remember that Facebook will be fade. No? Nung nakaraan, pinasok ko yung Friendster. Ngayon, saan ang Friendster? Siguro may ilan lang siguro pumapasok sa Friendster. Ngayon, Facebook na.
Hindi ko alam kung hanggang kailan ang Facebook na ito. What I mean is, everything in this world will fade, but the Word of God will still remain. Therefore, I challenge the Church of God to love this Word, keep this Word in your heart, because the Word of God will endure forevermore. Read your Bible every day. Tulad ng sinabi dito, na lahat ay mawawala. Remember that this Word gives us life. And the life that we receive from Christ Jesus is not by our own effort, but because of the grace of God. The Word of God being shared to us, nung maibahagi sa atin, tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya at tayo po ay nailigtas. So always read this Word of God and reflect them day and night. And pleading my case, called to the stand. God Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Ang inyo pong narinig na awitin ay Mercy Walk In by Gordon Moth sa kanya pong album Don't Let Me Miss the Glory. Patuloy po tayo sa pag-aaral, no? Sa biblical truth po na aking nakita dito, sinabi ko po dito, His Word endures till the end. Yes, it's true. The Word of God endures till the end. Mananatili ang lahat. Hindi lahat ng bagay ay mananatili, ngunit ang salita ng Panginoon ay manatili hanggang sa wakas. Everything fades and began, but the Word of God still remains. Yes, it will remain, and it will continue to encourage believers. It will continue to bless believers. It will continue to lead people towards salvation and grace. Another point is, like a compass, the Bible always points you in the right direction. Yes? Kung maghahanap tayo ng kumpas, di po ba nagtatanong tayo saan tayo ihahatid dito? Tulad ng isang kumpas, ang Biblia po ay magtuturo sa atin sa tamang direksyon. At ang kagandahan nito, ang Biblia po ay hindi po nagkakamali sa kanyang direksyon. Ang tao lang po na sumusunod ang siyang nagkakamali at hindi po ang salita ng Panginoon. Maaari magtatanong po ang ilan, bakit may iba-ibang pananampalataya? Bakit may iba-iba ang paniniwala? Isa lang po ang sagot niyan. Parehong kumpas po ang binabasa, pero ang iba po ay iba ang pagsunod. Kaya po, ang iba ay iba-iba ang pinapatunguhan. Pero kung ang Biblia po ay susundin sa tama nitong landas, mapapansin nyo, mga kapatid, ang kaibahan ng mga taong sumusunod sa salitang ito. Kaya po napakahalaga ng salita pong ito ay ipamumuhay ng bawat Kristiyano at gawing matuwid ang kanilang daanan dahil sa pagsunod sa mga salita ng ating Panginoon. Ito po ay kumpas natin sa buhay. Hindi po tayo maliligaw, hindi po tayo mawawala kung halimbawa tayo po ay susunod lamang po sa salita na pinagkaloob sa atin ng ating Ama. Another point po, the modern GPS might fail in giving direction, but the Bible always leads you to the right direction that leads to eternal life. Totoo po yan. The Bible is the modern GPS that we have. It might be an old manuscript. It might be an old written document. But still, it's a modern GPS considering that it will lead even the newest generation towards eternal life. Kung ang GPS na meron tayo ay maglilid lang po sa direction na kung saan dito tayo nakabase sa mundong ito. But the modern GPS that we have will lead us not in this planet, but towards eternal life. My desire for you is to love this enduring Word of God, to keep this Word of God in your heart. Make it true always, live by it, basahin araw-araw, bigyan ng panahon, mahalin siya. Di po ba? Pag in love tayo, yung mga love letter o kahit yung text messages ng ating minamahal, basa tayo ng basa kahit napakaluma na. The same is true with the Word of God. Let's read them, let's meditate in them, keep it in our hearts, at panatilihin natin na tayo maging in love sa Kanya sa pamagitan ng pagbabasa ng Kanyang mga salita. My challenge for you this morning is to give our lives to the Lord and keep on reading the Word of God, because the Word of God will endure until then. God bless po at magandang umaga once again.